Ipagkatiwala natin ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Hallelujah. Ama namin Diyos, maraming salamat Panginoon sa iyong presensya. Mula sa umpisa pa lamang Panginoon ng aming gawain sa araw na ito, Diyos. Alam namin Panginoon na ikaw ay nasa kalagitnaan ng bawat isa dahil ayon sa iyong salita, where 2 or 3 gathered together in your name. Hallelujah. Ikaw ay nasa aming kalagitnaan, O Diyos. At dalangin namin, Panginoon, anuman ang mga bagay na nakakahadlang ng iyong presensya, na kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon, ikaw nga po ang patuloy, hallelujah, na buwagin ang Espiritong ito at ang iyong presensya lamang ang maghari sa aming kalagitnaan, O Diyos. At ang iyong pangalan lamang, O Diyos, ang may taas, Panginoon, hallelujah. At nawa ang iyong mensahe ay makunan namin ng aral sa aming araw-araw na paglakad at pagsunod sa iyo, Panginoon. Ihanda mo ang puso ng bawat isa sa amin, O Diyos, at nawa dalangin ko, Panginoon, na hindi sila titingin sa akin, kundi titingin sila sa mensahe na inihanda mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Continue to give us a heart, O God, that desires to know more of you and to be filled by your Holy Spirit. At nawa, O Diyos, sa aming paglabas, Panginoon, ang iyong mga salita ay hindi babalik sa iyo na walang pagkilos sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Ito ang aming dalangin ng may pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. So nabasa kanina yung mensahe na ang ating tatalakayin sa umagang ito ay makikita sa Book of Jeremiah. Ang Jeremiah po ay nasa Old Testament. Amen? Hallelujah. Baka alam natin sa Jeremiah ay 29:11 lang. Amen? Ngayon, titignan natin ang sinabi ng kasulatan ito sa chapter 12. Amen. Hallelujah. Basahin natin muli. Sabi nito, ikaw ay matuwid, Yahweh. At kung ako may mga tuwiran, mapapatunayan mong ikaw at ay Ama. Ngunit, hayaan mong magtanong ako, bakit nagtatagumpay ang masasamang tao? At ang mandaraya ay umuunlad. Sila itinanim mo at nag-ugat, lumalago at namumunga. Maganda ang sinasabi nila tungkol sa iyo, subalit malayo ka sa kanilang puso. Ngunit ako, Yahweh, ay iyong kilala. Nakikita mo ako ang mga ginagawa ko. Nasa iyo ang puso ko. Hilain mo ang mataong ito, hallelujah, gaya ng tupang kakatayin. Kung titignan natin ang teksto ng chapter na ito, ay makikita natin yung pag-question ni Jeremiah sa Diyos. Amen? Jeremiah questioned God. Sabi niya, Panginoon, ikaw ay matuwid. At alam mo, hallelujah, ang puso ng mga taong ito at alam mo ang puso ko. Pero, nakikita mo ang ginagawa ko, pero bakit ang mga taong ito ay nagtatagumpay kahit ang kanilang mga puso ay malayo sa iyo? Amen? Dahil alam natin, siguro kung nakikita natin, may mga, nakikita naman siguro natin na kahit sabihin na natin tayo mga Kristiyano, pero may mga hindi mananampalataya na mas matagumpay pa ang kanilang mga buhay kaysa sa atin. Right or wrong? Yes. Yes. At ito ang ipinoprotesta ni Jeremiah sa kanya. Yahweh, ikaw ay matuwid, pero bakit? Ako na nakikita mo, kilala mo ang puso ko. Bakit ako ay ganito at mas matagumpay sila sa akin? Amen? Siguro minsan naman tinatanong din natin sa ating mga sarili ang mga tanong na ito. Did we ever ask ourselves about this question? Yes. Yeah. Kasi ako mismo, noong high school ako, kasi noong elementary, wala pa lang akong pakialam. Noong high school ako, nakita ko yung mga kaklase ko na hindi naman sila nag-church. Amen? Pero, may mga sarili silang sasakyan, may mga sarili silang tricycle na service papunta sa school. Samantalang
ako na nagsisimba every Sunday, wala pa akong sundo. Siyempre, yung mga sumasakay lang sa tricycle, di ba, na namamasahe. Pero yung mga hindi nagsisimba, ay may kanya-kanya silang sundo. Tapos, ang sasarapan ng mga baon nila, pati merienda ay galante. Samantalang tayo na nagsisimba, ay parang wala bang, obvious naman, walang sinabi. Amen? Pero ganun siguro yung pakiramdam ni Jeremiah dito sa teksto na ito. Kaya lumapit na siya sa Panginoon. Kaya sabi niya, kilala mo ako, nakikita mo ang ginagawa ko. Pero bakit yung mga tao na ang puso ay malayo sa iyo, ay mas matagumpay pa sa akin? Tapos sabi pa niya dito sa verse, verse 14. Sabi niya dito, sabi niya dito, hilain mo sila. Hilain ang mga taong ito. Gaya ng mga tupang kakatayin. Siguro naman hindi tayo nanalangin ng ganun sa mga tao kahit gaano tayo kainggit, Pero meron palang ganito sa Old Testament. Prophet pa si Jeremiah. Imagine kung titignan natin ang mga Bible, may mga nakatago na sila ay open sila sa Panginoon. Sinasabi nila kung anong kanilang kalooban. Amen? Tayo naman, parang nahihiya pa tayo. Pero alam ng Panginoon ang mga puso natin. Amen? Amen. Si Jeremiah, hilain mo sila, kagaya ng mga tupang kakatayo. Sabihin mo, masabi mo yun sa inggit. Hilain mo na lang yung tao yun, parang tupang kakatayo. We cannot even say that. Amen? Dahil alam ng Diyos ang ating mga puso. Amen. Hallelujah. Dahil natutunan tayo na nahubog na tayo sa mga salita ng Diyos na sabi nga sa Bible, curse not and you will not be cursed. Huwag tayong magsumpa para hindi tayo rin ay maisumpa. Kaya gawin ang sabi ng remain humble. Magpakumbaba lang tayo. Amen. Ano man ang kalagayan ng ating buhay, manatili tayong mapakumbaba. Amen. Huwag tayong manalangin ng ganito. Panalangin ni Jeremiah sa inggit niya sa mga taong matagumpay. Ay, magawa pa niyang sabihin sa Diyos, hilain mo nga yung sister na yan. Ang tagumpay na ng buhay, ako hindi pa. Imagine niyo kung mangyayari, literally na mangyayari, na may hihilain at parang yung kakatayin na tupa dahil lang sa inggit. Amen. Pero I believe na huwag tayong manalangin ng ganon dahil hindi yun ang kalooban ng Diyos. Amen. Hallelujah. So doon makikita natin yung pagko-question ni Jeremiah sa ating Panginoong Jesus, sa ating Diyos. Amen. At alam din natin na sa ating paglakad bilang isang Kristiyano, marami tayong mga pagdadaanan. Amen. At sa mga pinagdadaanan natin na mga yun ay mayroon tayong katanungan sa ating Panginoong Jesus. Pero, mayroon pa rin tayong mga choices. Amen? Mula sa umpisa, God has given us that free will. Amen? Na gawin kung ano ang gusto natin. And at the end, hindi natin sisisi ang lahat sa Panginoon. Amen? Dahil tayo ang magdidesisyon kung ano ang gagawin natin sa ating buhay, Kristiyano, anuman ang mga pagdadaanan natin. Kagaya ng siguro matindi ang pinagdadaanan ni Jeremiah, kaya na-question na niya ang Diyos. Amen? Pero, the choice is ours. Kung magalit, may mga salita na magkaka-opposite to each other, kagaya ng, it's a choice for you to hate or love. Nasa atin ang pagpipili at papagsya kung magagalit tayo o iibigin natin ang tao. Pilihin natin ang mabuti o pilihin natin ang masama. Pilihin natin ang sumuko o pilitin natin ang lumaban. Pilihin natin ang tumayo, tumindig, o pilitin natin nakasadlak sa ating kinasasadlakan. Pilihin natin maging mayaman o pilihin natin maging mahirap. Pilihin natin mamatay o pilihin natin mabuhay. Yun ay nasa ating pagpapasya lahat. Amen. But I pray we all choose kung ano ang nakakabuti sa ating mga sarili. Amen. Dahil kung piliin natin yung masama,
masama, saan tayo mapupunta? Sa impyerno. Amen. Basic po yun. So, hindi lang yun ang makikita natin na nag-question na tao dito sa Old Testament. Mayroon pa doon sa Psalms 73. Mayroon pa doon, nag-question na naman. Dahil sa inggit din. Sabi ko, ay naku, hindi ko lang alam kung sino kayong, sana walang mainggitin dito. Psalms 73, verse 3 to 5. Tignan natin kung anong sinabi dito. Psalms 73, verse 3 to 5. Kaya kung sisiyasatin natin ang ating mga Bible, may mga ganito pala dito na pangyayari. Pakibasa kasi malabo yung Psalms Psalm 73. 3 to 5. Yes. Psalm 73, 3 to 5. Pagkat sa palaloy inggit akong kusa, at sa biglang yaman ng mga masama, hindi na nagdanas ni kaunting hirap, ngunit masisiglat kataway malakas. Di tulad ng ibang naghirap ng labis, di nila dinanas ang buhay na gipit. Amen. Merong mga ganun, di ba? Na nakikita natin na hindi naman sila naghihirap, hindi naman sila nagtatrabaho ng mahirap, pero matagumpay sila. Samantalang tayo, nakailang extend na tayo sa Cyprus. Naghihirap pa rin. Amen? So, kaya nga nang sabi ni Sister Nengi, hindi na alam 3 years pa lang. Hallelujah! So, God has a purpose for everything. Amen? Yes, amen. Sabi nga ng meeting natin sa online meeting na hindi tayo dinala ng Panginoon dito for our own purpose. Dinala tayo ng Panginoon dito dahil may plano siya sa ating mga buhay. Amen? Amen. Sino ang nakatanggap sa Panginoon sa Cyprus? Wow, you see? Praise the Lord, you see? There you see na hindi lang yung purpose natin dito ay kumita, kundi may purpose pala ang Panginoon. Imagine, nagpasahe ka pa, gumastos ka pa ng ilang libo, makapunta lang sa Cyprus, pero mas mahalaga pala yung plano niya kung bakit dinala niya tayo dito. Amen? Hallelujah. Para makilala siya bilang Diyos at tagapagligtas natin. At kung may mga talent tayo na ibinigay ng Panginoon, pero hindi natin ginagamit sa Pilipinas, hindi natin alam na dito pala natin magagamit. Amen? May mga taga-upo lang tayo sa Pilipinas dahil may mga iba nang ginagamit ng Panginoon. Pero, without knowing, dinala pala tayo dito ng Diyos dahil gagamitin niya tayo sa Kanyang gawain. Amen. So, we thank God for that dahil lahat ng bagay may purpose ang Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah. Kahit minsan mareklamo tayo, kagaya ni Jeremiah. Amen. Pero, lagi tayong tumingin sa plano ng Panginoon sa ating mga buhay. Kagaya din ni Job, nagreklamo rin si Job nung siya ay sinubok ng Panginoon. Noong namatay ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang mga ari-arian, siya ay nagkasakit, nagreklamo rin siya sa Job chapter 3, sabi niya, Panginoon, sana hindi na ako inarugaan ng nurse na nag-alaga sa akin noong bata pa ako. Dahil sa sobrang hirap. Hallelujah, yun ang sinabi niya. Ang sabi niya sa Panginoon, sana hindi na ako inaruga ng nag-alaga sa akin noong bata pa ako. Amen? Hallelujah. But God is good. At the end ng pagko-question na yun ni Job, hallelujah, nakita natin ang kanyang pananampalataya nandun pa rin. At in the end, kung anuman yung mga nawala sa kanya, dinoble ng Panginoon dahil nanatili siya nanampalataya. Amen. Kung may mga pumunta dito sa Cyprus na wala ng asawa, amen, sana naman hindi dagdagan ng Panginoon ng 3, 5. Amen? Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Dahil marami pang mga walang asawa. May nakita ko sa Facebook na sabi ko, grabe naman ito. Sabi ko, i-unfriend ko ang mga kaibigan
friend mo. Grabe ang mga tao ngayon, pero yun ang ano natin na manatili tayong manampalataya sa Panginoon. Amen. Ano man ang nawala sa atin, hallelujah, ibabalik at ibabalik ng Panginoon. Let's just keep the faith. Amen. Gaano man katagal, amen, ang nawala. Gaano man katagal ang kawalan natin. Amen. Hallelujah. Manatiling manampalataya sa Panginoon kagaya ni Jeremiah. Hallelujah. Nagre-reklamo na siya. Nagre-reklamo na siya. Amen. Pero in the end, sinabi ng Panginoon na may purpose ako kung bakit. Hallelujah. At sa sitwasyon na yon ni Jeremiah, nakikita natin na sila ay mga pumupunta, noong unang panahon, di ba, pumupunta sila sa mga labanan to conquer the land. Amen? At si Jeremiah ay kabilang doon sa mga alagad na walang, yung mga pangharap ba ng mga sundalo. Pangharap ng mga sundalo sa labanan. Sila yung mga, noon pala, yung mga lumalaban sa mga digmaan just to conquer the land. Noon pala ay yung mga pangharap sa digmaan ay yung mga taong, walang hindi masyadong qualified sa digmaan. Parang pangbala ba? Amen? At iba rin yung mga susunod na nakasakay sa mga kabayo. Amen? Sinong mas gusto sa atin yung pambala sa digmaan? dahil low quality ka sa digmaan, ibabala ka lang. Amen? Siyempre, magre-reklamo ka. Amen. Ganun ang sitwasyon ni Jeremiah na he is not riding in the horses. At ang sabi ng title natin ngayon na Run with the Horses. Run with the horses. Amen? Huwag tayong manatili. Let's aim na tayo ay makikidigma na nakasakay sa kabayo at sila yung mga qualified sa digmaan na mga alagad ng Diyos. Amen? Hindi lang tayo yung pambala, panguna, para kung anong unang titirahin ng mga kalaban ay tayo. No, let's aim higher than that. Amen? Run with the horses, higher quality of soldiers or servant of God. Amen? Sinong naghangad ng ganun? Amen? Ayaw natin na pambala lang sa digmaan. Gusto natin yung, kaya lang kung may evangelism. Sinong nag-evangelize dito? Kaya lang kung may evangelism, baka naman ipinupus lang natin yung ating sister na ikaw na. Diba? Did we experience that during evangelism? We are pushing somebody to reach out dahil natatakot tayo. Amen? Amen. Pero nawa, aim natin bilang sundalo ng Panginoon, huwag natin i-aim na ganun na yung tagatulak sa evangelism, kundi aim din natin na matuto. Amen? Para tayo rin ay makapag-share. Meron ding boldness. Amen? Hallelujah. So I hope na we are encouraged today na next time na sasama tayo sa evangelism, ay hindi na tayo tagatulak, kundi taga-share na rin ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. So maraming mga bagay dito, marami palang mga pangyayari dito sa Old Testament na hindi natin alam, nagre-reklamo sila. Kahit din sa loob ng church, masyado tayong mareklamo sometimes. Always. Wala akong sinabi. May nagsabi sa kusina. Amen? Hallelujah. Pero let's be encouraged today. Hallelujah. Na huwag tayong mareklamo kung ano man ang mga pinagdadaanan natin sa buhay. Amen? Ang naman ang pinagdadaanan natin sa iglesia, ang pinagdadaanan natin sa church, ang pinagdadaanan natin sa buhay, huwag tayong mareklamo dahil may purpose pala ang Panginoon sa lahat ng mga pangyayari na ating pinagdadaanan. Amen? Kagaya ng sinabi ko si Job, nagreklamo siya. Hallelujah. But in the end, pinagpala siya. Just remain faithful. Kung alam natin na alam ng Diyos ang puso natin na maglingkod sa Kanya, just do it. Just serve the Lord.
Amen. Do all things without complaining, murmuring, and complaining. Amen. Sometimes, ang dami nating mga complain, ang dami nating bulong-bulungan para tayong mga bubuyog. Amen. Hallelujah. But, hindi naman, we are not perfect. Hindi tayo perfect na Kristiyano. Hindi natin maiwasan yung magbulong-bulungan. But let us search ourselves daily. Amen? Let us search ourselves daily para ganun sa araw-araw. Kagaya ng kanta, binabago mo ako araw-araw. Hindi naman masama. Mas maganda ngayong nagpapabago ka sa Diyos araw-araw. Kung araw-araw nakikita natin ang ating mga pagkakamali, ang ating kakulangan, ang ating kahinaan, if we ask the Lord to help us to change for better every day, and it will be for the glory of God. Amen? Hallelujah. Kung dumaan tayo ng matinding pagsubok sa buhay, minsan, iiyak tayo, wala tayong maiyakan. Hallelujah. At sometimes, mayroon pa yung sinabi dito na gusto na niyang, mayroon part of the Bible na gusto na niyang mamatay, nanalangin siya, na mamatay na lang siya. But the Lord strengthened him. Amen. At sabi sa James 1 chapter 2 verse 5, James 1 verse 2 and 5, sabi, consider it pure joy. Ang mga pagsubok na pagdadaanan natin, i-consider natin na bilang kagalakan sa ating Panginoon. Amen. Dahil kahit tayo man ay dumadaan sa matinding pagsubok, hallelujah, sabi dito, those who persevere are the one standing when everyone else quit. Amen. Yung mga nagpe-persevere ay silang mananatiling nakatayo kung ang lahat na ay sumuko. Amen. At nawa, wala sa atin ang susuko. Amen. Gaano man katindi ang ating mga pinagdadaanan. Sabi ko minsan, Lord, sana wag nila ako, in advance, naiisip ko na sabihin ko kay Sister Remy na, wag muna akong i-assign. Amen? This don't even come to sa inyong mga isipan na, Sister, wag muna akong i-assign sa buwan na ito. Wag mo muna akong ilagay sa program. Amen? Did it ever comes yung mga salitang ganon o kaisipan na ganon dahil sa tindi ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan? Yes. Because I experienced myself. Hindi ko lang nasabi na unahan ako, naka-schedule na pala ako. Ay alangan naman na mag-quit, nagsabihin kong hindi, ayaw ko, sabi ko nga eh. Kasi kagaya ng sinabi ko no, na sa tindi ng pinagdaanan ng Panginoon, para lang ako'y maligtas. Ano ba ang pagsubok na aking dinadaanan para ako ay huminti sa tawag ng gawain na ipinapagawa ng Panginoon. Amen? Siya ay namatay para sa akin. Ano ang aking pinagdadaanan para yun lang ang basihan ko at hindi tumayo at magpagamit sa Kanya. Amen. He knows our heart. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, manatili tayong, let's continue to persevere. Hallelujah. At nawa, wala sa atin ang mag-quit o mag-give up. Hallelujah. Dahil alam natin na darating na ang Panginoong Jesus. Malapit nang darating ang ating Panginoong Jesus. Amen. Malay natin kagaya ng mga those who are running in the race. Hallelujah. Nasa kalagitnaan ng takbuhan. Pero sa kunting minuto na lamang ay sumuko. Samantalang yung mga iba ay nagpatuloy at sila ang nanalo. Amen. Sana wala sa atin yung ganun na in the middle of the race ay susuko. Kundi nawa lahat tayo ay patuloy na lumaban at tumakbo. Hallelujah. Kahit anuman ang hamon ng buhay sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Praise God. Kung titignan din natin yung katagumpayan bilang isang Kristiyano, titignan natin yung noong tinawag ng Diyos si Noah na gumawa ng ark. O ano yung sa Tagalog ng ark? Arko. O tumawag ng arko at ilagay at lahat ng klase ng hayop sa loob. Amen? Kung iisipin natin yung mga suso. Ano yung
yung mga snails o suso sa mga ilog? Nakikita ninyo yung mga suso, yung maliliit na yung inuulam? Oo, yung mga snails. Di ba ang bagal nilang kumilos? Ang bagal nilang kumilos. Kahit yung mga pagong, ang bagal nilang kumilos. Pero bakit? Kahit sila ay mabagal, amen? Sa kanilang kabagalang kumilos, baka yung kambing nakalayo na, pero yung snail nandun pa rin sa pinanggalingan ng kambing. Amen? Pero yung kambing nakapasok na saan? But the snail, kung hindi nagpursige na pumasok doon sa loob ng arko, wala tayong makikitang snail ngayon. Wala tayong makikitang pagong ngayon. Kung yung pagong sumuko na, amen? Ayaw ko nang pumasok sa arko. Wala tayong pagong ngayon. Amen? So, ganun ang mga halimbawa sana sa bawat isa sa atin. Gaano man kabagal ang pag-usad ng ating buhay. Amen? Let's continue to persevere. Dahil alam natin na there is something that is prepared for us kung tayo ay magpatuloy na manatili at lumakad at lumaban and continue to run the race para sa inihahanda ng Panginoon bawat isa sa atin. Kahit yung 10 minutes lang, nag-quit ka na, hindi mo na nahintay yung 10 minutes. Mas malayo na yung dinaanan natin, yung pinanggalingan natin, kaysa sa punto na kung saan tayo ay magtatagumpay na sa ating pagtakbo o paglakad. Hallelujah. Papunta sa buhay na walang hanggan na inihanda ng bawat isa sa atin. And hallelujah. So let us all be challenged. Let's continue to persevere. Huwag tayong susuko. Piliin natin yung move forward, hindi yung give up. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. So, nandyan pa kayo. Yes. Hindi rin wala rin accepted sa atin. We all fall down in other areas of our lives. Amen? Sa bawat area ng ating buhay, mayroon yung mga area na bumagsak tayo. Amen? Pero let us all be encouraged dahil ang nagtatagumpay ay yung bumabangon. Amen? At ang natatalo ay yung nananatili na lang doon na walang ginagawa. Amen? Let's continue to stand up and continue to run the race. Huwag tayong manatiling to keep on the place where we fall down. Amen? But move forward. Bumangon tayo and continue to persevere. Dahil parte yan ng buhay ng isang Kristiyano. Amen? Hallelujah. Dahil na maraming mga hayop na halimbawa sa Bible, kagaya yung langgam. Diba? Langgam, example din. Pero hindi pa niyo siguro narinig yung pagong at saka yung snail. At yun ang gagawin din natin. Idagdag ninyo sa kaalaman ninyo na example din pala yung snail, yung suso, at saka yung pagong na kahit mabagal sila, they persevere hanggang sila ay naisama doon sa arko at nailigtas noong ang lupa ay binaha. Amen. Kahit minsan ang tingin natin sa sarili natin, hindi tayo pinapansin kagaya ng suso. Amen? Hindi tayo pinapansin, parang walang pakialam yung mga ibang kasamahan natin. Amen? Pero let us not look down on ourselves gaano man tayo kaliit sa ating paningin o gaano man tayo kaliit sa akala natin yon. Pero may purpose ang Panginoon sa bawat isa sa atin. He wants to save each and every one of us. Amen? Kagaya ng pagligtas niya sa mga suso. Gaano man kahina ay kabagal, pero hinintay pa rin ng Diyos na makapasok sila para hindi sila malunod. At ngayon, nagparami sila. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. So, let's continue to persevere. Consider it joy kung dumaan tayo sa mga matitinding pagsubok. Amen. Hallelujah. James 1 verse 2 to 5. Basahin natin sa ating mga Bible, sa ating mga bahay-bahay. Dahil alam natin, ano man ang pinagdadaanan natin, sabi sa Matthew 17 verse 20, nothing is impossible with God. Amen. Sinong nananampalataya na gaano man katindi ang ating pinagdadaanan,
malalagpasan din natin ito. Amen. Walang imposible sa Diyos. Kung si Job nga, nawala ang kanyang mga anak, di ba ang tindi ng lungkot doon? Lahat ng kanyang mga anak, nawala. Lahat ng kanyang mga ari-arian, nawala. Mawalan lang tayo ng ilang halaga. Ang sama-sama na ng loob natin. Amen. Pero kung tingnan natin yung buhay ni Job, amen, he remained faithful. Hallelujah. Nagkasakit na siya. Pati ang kanyang asawa, sinabihan niya nga, huwag mo nang yung Diyos mo na yan, hindi ka naman niya maililigtas. Amen? Pero nanatili siya tapat. He remained faithful to the Lord. And God knows his heart, kagaya ng pagkakakilala ng Diyos sa puso ni Jeremiah, na hindi naman yung bulag yung Panginoong Diyos na hindi niya nakikita yung ginagawa ni Jeremiah. Hindi niya nakikita yung puso niya na mabuti at taos-pusong naglilingkod at tapat sa Panginoon. Pero may purpose pala sa kanya. That is a purpose na kung saan, kung gusto mong ma-promote, you have to remain faithful. Amen? Huwag kang manatiling pambato lang sa digmaan, but you have to remain faithful. Para sa susunod na digmaan, hindi ka na pangbala sa digmaan, kundi ikaw na ay nakasakay sa mga kabayo. I-consider ka na one of the qualified warrior, amen, or soldier of God. Amen? Hallelujah. Ganon ang purpose ng Panginoon kay Jeremiah. Kaya nag-complain siya. Hindi niya alam na may purpose pala ang Diyos sa kanya. Amen. Hallelujah. In 1 John 5, verse 4. Hallelujah. Makikita natin yung kailangan natin ang pananampalataya para tayo ay magtagumpay. Amen. Pakibasa po sa Tagalog, Sister Remy. 1 John. 1 John 5, verse 4. Sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. It's only by faith that we can be victorious. Amen. Hallelujah. Manatili tayong manampalataya. At sabi sa Matthew chapter 24 verse 13, he that endureth to the end shall be saved. Kung sino ang manatiling matatag hanggang sa huli, ay siyang maliligtas. Amen. Nalalapit, we are in the, alam natin na everywhere narinig natin yung preaching na the Lord is coming soon. Amen. Jesus is coming soon. Amen. Pero, the sooner na parating ang Panginoon, tumitindi naman ang pagsubok sa kanyang mga anak. Amen? But let us all be encouraged today. Sabi nga ng the book of Matthew na, he that endureth to the end shall be saved. Mananatili tayo matatag hanggang sa huli at tayo ay makakasiguro sa ating kaligtasan. Amen? Kahit mahirap ang takbo ng buhay, amen, let's continue to persevere because God will fight for us. Amen. Hindi tayo lumalaban sa ating sarili lamang. Kung ating mga sarili lamang tayo ay talunan. Amen. Pero may pangako ang Diyos na I will never leave you nor forsake you. Amen. Napatunayan naman siguro natin sa ating mga buhay na when in times na susuko na tayo, nakita natin yung kamay ng Diyos na nandun na gumabay sa atin at hindi niya tayo hinayaan. Amen? Hallelujah. Ang naano ko pa, yung matatandaan ko, noong nasa Malaysia ako, nandito yung isang pinsan ko, at pauwi na rin ako ng Pilipinas. Tapos biglang wala akong balak na mag-abroad ulit. Pauwi rin yung pinsan ko dito sa Pilipinas. Sabi niya, ate, gusto mo bang pumunta dito sa Cyprus? Sabi ko, pero diniscourage ako ng tatay ko na huwag kang pupunta sa Cyprus kasi marami daw mga drugs doon, mga ano, kasi ang alam naman nila parang sa Amerika na ano yung Europe ay maraming mga addicts daw. Sabi ko naman, pero sabi ko,
Hindi naman yun ang problema ko kung bakit ayaw kong alanganin akong mag-apply sa Cyprus. Wala akong pera. Amen? Wala akong pera. Umuwi nga ako, galing ako sa Malaysia, pero alam naman natin kahit galing tayo sa abroad, wala tayong pera, di ba? ang So, yun ang experience ko. Nakita ko yung gusto ko na ayaw ko talagang pumunta sa abroad dahil hindi sa ayaw ko, pero wala akong gagamitin. Amen? At noon nandun ako sa Pilipinas, nagsisimba ako, umattend ako ng church. Parang minsan, ayaw ko pang umattend ng church. Hindi dahil sa nahihiya ako o may iba akong dahilan, dahil wala akong pang-offering. Amen? Siguro napansin yun ng tatay ko, binigyan ako ng piso. Ayan, pang-offering mo. Hindi nagsimba ako dahil mayroon din ako pang-offering. Amen. So, but on that time na talagang walang-wala ako, nakita ko yung pagkilos ng Panginoon. Amen. Ginamit niya yung pinsan ko at yung amo niya na pupunta ka dito, sila ang sasagot. Magde-deduction ka na lang. So, siyempre natuwa ako dahil wala akong pera. So, to make the story short, nag-process ako ng papel ko, pinadalhan ako ng pera sa Pilipinas. Pinadalhan ako ng pa-placement ko sa agency. At napakalaking, doon ko nakita na kumilos ang Panginoon. Amen? In a very, yung hindi natin inaasahan. Amen? Kung problema ang pera, meron din yung pagkilos ng Panginoon. At saka noong matapos na yung isang buwan, kasi ang usapan namin, i-deduction niya yung sahod. Yung pinadala sa akin at saka yung mga gastos. Pero nung natapos na yung isang buwan, expected ko na magde-deduction ako. Pero sabi ng amo ko, huwag ka nang mag-deduction. Buong-buo na naiabot namin yung sahod mo dahil alam namin na kailangan ng pera sa Pilipinas. Amen? Saka na lang sa annual leave mo na lang kukunin, ibabawas yung mga ginastos mo. But thank God, dahil nung umalis na ako sa kanila, yun ang alam ko, dahil hindi ko kinukuha yung mga annual leave ko, dahil yung ang alam ko na usapan namin. Pero nung umalis na ako sa dating amo ko, pumunta ako sa yaya, sa magulang nila, hindi ko inaasahan na yung mga palang annual leave ko ay iniipon nila at ibinalik nila lahat sa akin. Amen? So doon ko nakita na just obey the Lord. Mag-ano ka lang, pero alam ng Panginoon kung kailan at saan siya kikilos. Amen? Huwag tayong ma-discourage dahil minsan hindi natin makikita kaagad ang pagkilos ng Panginoon. Amen? But in a very, very unexpected way, God will move. Just remain faithful to Him. Nakikita niya ang puso natin para sa Kanya. Amen. At kumikilos siya sa hindi natin inaasahan ng mga bagay-bagay. So, nasubukan ko na yung pagkilos ng Panginoon financially. That's why, kahit gaano man ang mga pagsubok na dinadaanan, I know and I believe the God who moved before is going to move again. Amen? Hallelujah, walang imposible sa Diyos. Manampalataya lang tayo na walang imposible sa Kanya and He will do it again. Amen? If He saves you before from that trouble, I know that He will save each and every one of us again sa mga darating pang pagsubok ng ating mga buhay. Amen? Hallelujah, praise the Lord. And I know na na-encourage ang bawat isa sa atin. Amen? Amen. Walang imposible sa Panginoon. Walang mahirap sa Diyos. Basta, continue to grow kahit alam natin na mas malaki ang pagsubok kaysa pagpapala. Amen? Amen. Minsan mas malaki yung pagsubok kaysa pagpapala na inaasahan natin. But remain faithful. Hallelujah. Dahil sa laki ng pagsubok, ganun din ang kalaki ng katagumpayan na inihanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Huwag lang tayong susuko. Amen. We will be victorious. And we are already victorious. Dahil yon ang pangako ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Jeremiah chapter 12 verse 5. Hallelujah. Balik tayo sa ating text. Jeremiah chapter 12 verse 5. At
At ito ang sagot ni Yahweh. Hallelujah. Jeremiah, kung hindi ka makakatagal sa pakikipaglaban sa mga taong ito, paano ka makikipagpaligsahan sa mga kabayo? Amen? Kung hindi mo matiis ang lumaban na kasama ang mga tao, paano ka ba mag-promote na mapupunta sa digmaan kasama ang mga kabayo with higher level? Amen? So yun ang naisin ng bawat isa sa atin. Huwag tayong puro reklamo ng reklamo. Tignan natin na in the end pala, may plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Gaano man katindi ang mga pagdaraanan natin. Okay, magreklamo ka na magreklamo sa Panginoon, pero huwag din natin kaligtaan na in the end, yun nga, may purpose pala. Tignan natin yung purpose ng Panginoon sa mga hirap na pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Kailangan nating suriin ang ating mga sarili sometimes. Amen. Check ourselves kung tayo ay nanghihina na. Ang anong gamot ng panghihina? Galing. Praise the Lord. Ang gamot ng panghihina ay ang kanyang mga salita at ang kanyang mga pangako at pagpupuri sa kanya in the midst of trouble. Baka sa tindi ng pagsubok na dinadaanan natin, hindi na rin natin maitaas ang ating mga kamay na pagpuri sa Panginoon. Did we all experience that? Na ang ganda na ng, bakit kaya yung mga iba, enjoy na lang mag-praise and worship, samantalang ako ang bigat ng dinadala ko, hindi ko na maitaas ang aking mga kamay dahil sa tindi ng pinagdadaanan. Amen? Na-experience ba natin lahat yon? Yes. Amen. But God is good. Amen. Hallelujah. Gaano man katindi ang ating pagdadaanan, continue to praise the Lord. Dahil yun pala ang gamot para tayo ay hindi susuko at hindi tayo manghina, kundi manatiling manampalataya at tapat sa Kanya. Dahil nakikita niya ang puso natin. Sabi, kung nakikita ng Panginoon, oh, yun ang anak ko. Yun si Sister Rachel, hindi na nagtataas ng kamay. Alam ko matindi ang kanyang pinagdadaanan. Amen. But let us all be encouraged today. Nanawas mula sa araw na ito, gaano man katindi ang mga pagdadaanan natin sa ating mga personal na buhay at sa ating buhay Kristiyano, minsan sa church. Matindi ang pagdadaanan natin. Pero sana, hallelujah, I example myself, hindi ko nasasabihin na huwag mo munang i-schedule sa ating sekretary dahil hindi ko alam. Sabi nung nagtanong siya, Mami, available ka ba sa ito? Pero hindi ko sinagot kung ano yung sinabi niyang available. Sinabi ko lang, available naman ako. Nandun naman akong ibang pupuntahan. So I praise God na sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah. May nabasa pa ako na, believe ako sa mga matitindi ang pinagdadaanan, pero nagawa pa nilang mag-encourage sa mga ibang tao. Amen? Ganon sana tayo. Amen? Kahit gano'n yung pinagdadaanan mo, kung nakikita mo yung kapatid mo, mas matindi rin pala. Minsan nakasenter tayo sa ating mga sarili, di ba? Pero hindi natin alam na mas matindi pala yung pinagdadaanan ng katabi natin. Tahimik lang, na tumutulo ang luha. Amen? Sometimes sinitignan natin ang dami natin, Panginoon, bakit ganito ang buhay ko? Bakit ang hirap ng buhay ko? Pero kung titignan natin, may mas matindi pang pinagdadaanan sa labas. Amen? Naisip ba natin yung mga walang bahay? Amen? Yung mga walang bahay, sa panahong ito na taglamig, nandun sila sa labas. Wala silang tirahan. Nilalamig sa labas. Minsan wala pa silang pagkain. Amen? Nakakita naman na tayo siguro ng mga homeless. Di po ba? Amen? Samantalang tayo, pinagpapala pa rin tayo ng Panginoon kahit walang laman ng ating mga bulsa. Amen? Natutulog pa rin tayo sa malambot na kama. Amen? May heater pa. Pagtaglamig. Amen? So, kung titignan natin, wag lang yung purong reklamo ang ating pinupokus, pero let's see the good side na doon pala ay pinagpapala tayo ng Panginoon. Amen. There are other areas
na tayo ay patuloy na magpasalamat dahil God is still good in our lives. Amen. Kagaya ng mga patutuo kanina na wala man siyang ganong ipatutuo pero pasasalamat na rin dahil masaya ang ating mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Amen. At tayo ay nandito malulusog. Sabi ni Kumari Glo kanina na ang gaganda. Amen. Nakangiti. Hindi natin alam sa kabila ng mga ngiti ay may mga pagsubok. Let's continue. Hallelujah. Sabi ng book of James na consider it full joy. Hallelujah. Kung tayo ay dumaan sa mga matitinding pagsubok. Hallelujah. Dahil kung tayo ay manatiling mag-persevere o manatiling magtatag. Hallelujah. Ipaglalaban tayo ng ating Panginoon Jesus at tayo ay magtatagumpay sa ating buhay. Amen? Praise the Lord. So, let's all aim na wag yung pangbato sa laban, kundi let's aim for a higher level. Amen? Yes, sir. Higher level ng paglilingkod sa ating Panginoon. At i-aim natin na alam natin na God is coming soon. Jesus is coming soon. At nawa ang dalangin ko, na nawa sa bawat isa sa atin, gaano man katindi ang ating pagsubok na dinadaanan, walang susuko. Walang susuko sa atin, kundi manatiling tapat sa Kanya, maglingkod sa Kanya, gaano man kahirap. Gaano man, sabi nga, may noong nasa Malaysia ako, sabi ng mga nagtuturo sa amin na, hindi nyo ba alam na sabi nila, nung nandito ako sa Cyprus, sabi, congratulations! Na-promote ka na dahil umuwi yung pastor sa isang church, sa church namin noon, si Pastor Chris, yung nakakakilala kay Pastor Chris. Sabi ng isang sister, congratulations, Pas, na-promote ka na. Hindi na nila alam na ang pagiging ng church ay hindi promotion yun. Promotion sa kanila sa title, pero mas matindi ang pagdadaanan ng isang lingkod ng Diyos. Hallelujah. At yun sana ang challenge sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Continue to serve the Lord. Amen. Aim higher in serving God. Huwag tayong manatiling kung saan tayo nung pumasok tayo dito sa Agape, ay ganun pa rin tayo hanggang sa pag-uwi natin. Amen. Kung nakaupo tayo ng 3 buwan, 2 buwan sa Agape, nawa naman sa susunod na mga buwan, ay mayroon na tayong trabaho na ginagampanan ng Agape Shalom Ministry. Amen. Amen? Promotion. Run with the horses. Amen. Hallelujah. Aim higher in serving the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So, nawa ay napagpala tayong lahat. Lagi nating alalahanin, we are not here to attack. We are here to encourage each and every one of us. Kagaya ng pagtitipon-tipon, sasabi sa Hebrews 10:25, yun sana ang alalahanin natin palagi pagpasok natin dito sa loob ng church. We are not here to attack each other. We are here to encourage one another. Amen. Dahil hindi natin alam, kagaya ng sinabi ko, mas matindi pala ang pagsubok ng katabi mo. Sinong mag-i-encourage sa kanya? Kundi tayo rin lang. Amen? Huwag nating asahan yung nasa labas na mag-encourage sa katabi mo. Dahil tayo na ay nandito sa loob ng simbahan bilang magkakapatid kay Kristo. Amen. Mas matindi ang relasyon natin kaysa relasyon natin sa ating pamilya dahil we are bound in the blood of our Lord Jesus Christ. Amen. Ang pamilya natin pwedeng magbago. Minsan ang mga anak tinatakbil ang mga magulang. Pero tayo bilang mga anak ni Kristo, wala naman po sanang mangyaring ganon. Amen. Kundi sabi nga ng salita ng Diyos na, love one another. Amen. Amen. Hallelujah. Doon ang purpose ng Panginoon Diyos to encourage each and every one of us. Amen. So tayo po ay tumayo at nawa na-encourage ang bawat isa sa atin sa salita na naibahagi sa bawat isa sa atin. Kung mayroon pang nakakaramdam ng panghihina, gusto nang sumuko, gusto nang mag-quit, ayaw nang magpagamit sa ministry, sa gawain ng Panginoon dahil sa tindi ng pagsubok. Amen? Hallelujah. Hanapin natin ang ating gamot.
panghihina. Ang gamot ng panghihina ay ang salita ng Diyos at ang kanyang mga pangako. Amen. Praise Him. May kanta na, I will praise you in the storm. Diba? Purihin natin ang Panginoon sa gitna ng bagyo. Amen. Dahil wala tayong ibang kasama, kundi ang ating Panginoong Diyos. Kasama natin ang Diyos. Siya ang nangako na I will be with you always. Sa ginhawa at hirap, sa pagsubok at tagumpay, I am with you always. Yun ang purpose kung bakit nag-celebrate tayo ng Christmas. Dahil ibinigay ng Diyos ang kanyang anak para tayo ay hindi mag-isa. Amen. Minsan ang kaibigan, itatakwil ka. Pero ang Diyos na nangako na hindi ka iiwan at pababayaan, ay mananatiling tapat. Amen. Mawala man ang mga kaibigan, He is always there. Minsan hindi ka makaiyak sa kaibigan mo sa tindi ng pinagdadaanan mo. Sabi ng salita ng Diyos na binasa kanina ni Sister Delilah, come unto me, you who are weak and heavy laden. Kayong napapagal, lumapit kayo sa akin, and I will give you rest. Napapagod na tayo sa pagsubok. Hallelujah. Pero kung tayo ay lalapit sa Panginoon, matindi na ang pag-uusig sa atin. Hallelujah. Pero kung tayo ay lalapit sa Panginoon, hindi niya tayo uusigin, kundi siya ay tatayo sa ating tabi. He will lift us up. He will give us rest. He will give us His peace. He will give us His comfort. That no man, walang sino nga ang makapagbibigay ng comfort na ibibigay ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kung tayo man ay may mga pinagdadaanan sa oras na ito, I encourage each and every one of us, lumapit tayo sa Panginoon. Isurrender natin sa Kanya. Hallelujah. Dahil siya lang ang nakakaalam. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Aking lubos, salamat sa iyo. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama. Ang buong buhay ko'y puso at kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob. Maaaring hiyas ni gintong nilubog ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. One more time, salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Yes, Lord. Aking Panginoong Jesus. Yes, Lord. We thank you, Lord. Ako'y inibig mo. Aking lubos. Ang tanging alay ko, Diyos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama. Ang buong buhay
bagay. Hallelujah. Kagaya ni Jeremiah, tinignan ng Panginoon ang kanyang puso, ang kanyang katapatan na maglingkod sa Kanya. Hallelujah. At nawang dalangin ng bawat isa sa atin. Hallelujah. I pray. Hallelujah. Na ang ialay natin, kung ano ang pwede nating ialay natin ng ating mga sarili para magamit ng Panginoon sa Kanyang gawain. And I know and I believe, hallelujah, hindi tumitingin ang Panginoon sa anumang bagay, kundi tumitingin siya sa puso ng bawat isa sa atin. Nakikita niya ang katapatan ng puso ng bawat isa sa atin na gaano man katindi. Hallelujah. Ang mga pagsubok na ating daraanan sa ating paglakad sa araw-araw patungo sa Kanya. He's looking into our hearts. Tumitingin siya sa ating mga puso upang sa ganun makita niya ang katapatan natin. And I know and I believe, and this is my prayer, na He will bless us. Ipakita natin ang ating katapatan, ang ating katatagan ng panampalataya sa Kanya. In the end, how He blessed Job. Hallelujah. Let's claim it and let's pray. Let ask the Lord. Dahil alam natin na sa Diyos walang imposible. How He blessed Job when he lost everything. He made it double. Hallelujah. And I pray He will do it to each and every one of us. Let us all be patient. Kagaya ng salita ng Diyos. The fruit of the Spirit is patience, love, perseverance, patience para tayo ay maghintay hanggang sa araw na yung pagpapala na inihahanda ng Diyos sa atin. Kung nakita niya ang ating katapatan, ay Kanyang ipagkakaloob sa bawat isa sa atin. At nawa ay alay natin ang ating mga sarili. Amen. Hallelujah. Father, I pray sa bawat isa sa amin, Panginoon, Ikaw lang ang nakakaalam sa puso ng bawat isa, O Diyos. Ikaw lang ang nakakaalam, Panginoon, na minsan, hallelujah, mayroon dito na gusto ng sumuko, gusto ng gumip up sa paglilingkod, gusto ng umayang magpagamit sa iyong gawain. But Father, I pray, this day, O God, restore us, Panginoon. Dahil ito ang purpose mo kung bakit kami nandito sa lugar na ito. Let your purpose and let your plan be done in our lives. At winawasak namin ang gawain ng kaaway na kung sa hallelujah, we know that the purpose of the devil is to kill, steal, and destroy everything that you have given and blessed us. Father, I pray in the name of Jesus, hallelujah, the devil has no authority to steal whatever you have given to us. Ang angkinin namin, Panginoon, dahil alam namin, hallelujah, Ikaw ay Diyos na tapat na nangako. Hallelujah. Father, we thank you and I thank you for the life of each and every one of us, O God. Na nawa sa oras na ito, there is a restoration. There is a renewal. Mayroong nagpalakas ng pananampalataya. Mayroong nabago ang pananaw sa paglilingkod. Dahil alam namin, O Diyos, your word will not return to you void, Panginoon. And we thank you, Father, dahil alam namin, O Diyos, you have done something good. Kagaya ng sinabi natin kanina, the Lord is going to do good and great things sa aming kalagitnaan. And I thank you sa pagkilos mo sa pamamagitan ng iyong salita. Hindi dahil sa akin, Panginoon, dahil alam namin, you move by the power of your Holy Spirit, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. At sa aming pagtatapos sa aming mensahe sa araw na ito, Panginoon, continue to hold each and every one of us, Panginoon. Huwag mo kaming hayaan, Panginoon, na mawala sa iyong paningin, O God. But you will always continue to be with each and every one of us, O God. We thank you for your promises. We thank you for your word. We thank you for your joy. We thank you for your comfort and we thank you for your strength. The joy of the Lord is our strength. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Dahil naghihina man kami, Panginoon, we know, hallelujah, that you will comfort us and you will strengthen us. Hallelujah. Dahil alam namin, you are in our heart and your joy is within us, O God. We thank you and we give you back all the glory, Panginoon, for what you have done in our lives, for what you have done to do today and for what you are going to do. Matapos man ang aming
namin.